Bunsod ng magkakasunod na kaso ng bullying na naitala sa mga paaralan, nais ngayong paigtingin ng pamahalaan ang hakbang nito upang tugunan ang issue sa campus violence. Bukod dito ay dalawang magkasunod na taon ding tinaguriang bullying capital ang Pilipinas sa 70 bansa sa buong mundo. Batay sa tala ng Program for International Student Assessment o PISA taong 2021 hanggang 2022, nasa higit 200,000 kaso ng bullying ang naitala, kung saan nasa higit 2,000 mga estudyante ang nag-attempt ng suicide, habang 400 individual naman ang mga nagtuloy kitilin ang buhay. Nitong Martes, tinalakay sa Komite ng Basic Education na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian ang issue sa mga kaso ng bullying. So hindi lang yung bullying yung nangyayari doon, kung hindi yung pagkuha ng bullying at yung pag-upload ng video. At pag in-upload na natin, hindi na natin makokontrol yan. Pwedeng i-share yan, pwedeng i-download, pwedeng ilabas yan sa mga next 10 years from now na makaka-apekto dun sa tao at sa pagkatao ng biktima. Para sa taong 2022 hanggang sa kasalukuyan, 18% o 100 sa bawat 500 kaso ng physical, psychological, sexual at cyberbullying ay napapaloob sa campus violence. Para sa unang kwarter ng taon, ilang bullying case na ang naitala na ang ilan ay nagdulot pa ng kamatayan. Ilan sa mga ito ay ang nag-viral na insidente ng pananaksak sa isang 14 anyos na babaeng grade 8 student sa Parañaque City na nauwi sa pagkasawi ng biktima. Gayon din ang pananabunot ng mga babaeng grade 8 students sa Quezon City, kung saan kinaladkad ang isang babaeng estudyante sa loob ng silid-aralan. At ang isa pang insidente ng pananaksak gamit ang balisong, bunsod ng away sa pagitan ng mga lalaking estudyante, ay nakuhanan din ng video sa Pasig City. Dahil sa mga nakakaalarmang kaganapan, isa sa mga mungkahing solusyon ng DepEd ay ang pagkakaroon ng permanenteng child protection specialist sa bawat campus upang magabayan ang mga estudyante sa tamang pag-uugali na dapat nitong taglayin bilang isang individual. Bukod dito, nais ding amyendahan ang kagawaran ng IRR ng batas dahil bagamat maganda ang child protection policy, tila nawala naman umano ng proteksyon ng mga guro ayon kay Dr. Roland de la Cruz, principal ng Manila Science High School. Tugon naman ni Gatchalian na habang nirerepaso pa ang naturang batas, dapat anya na tugunan muna ang paghahanap o pag-hire sa mga guidance designated advocates na aalalay sa kapakanan ng mga estudyante. Sa pagtatapos ng pagdinig, napagdesisyon na naman ang eskwelahan sa QC na ipag-community survey sa mga batang nambuli kasabay ng pagsailalim sa kanila sa counseling gaya ng anger management. Ito ay dahil sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, bawal kasuhan ng mga batang edad 18 pababa o ang mga itinuturing pang menor de edad. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.